Nauna na si Jeremy sa kotse niya. Paggawan, nagpaalam siya kay Chacha. Pagdating niya sa counter ng bar na sorpresa siya na makita raw ng Kuya Jaro niya. Giniyan niya to sa bakanting mesa para makapag-usap sila ng maayos. Uuwi si Daddy next week para sunduin ka. Para nasamid sa Shara. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Bakit? Natatarantang tanong niya. He will force you to go with him in New York. You don't have a choice, my dear sister. Huwag mo lang hintayin gumamit ng tauhan niya. Si Daddy para sa pilitan kang iuwi. Umuwi ka na sa bahay bago pa siya dumating. May kung anong pumipiga sa puso niya. Alam niya nahihirapan na siyang iwasan ng daddy niya. Naguguluhan na siya. Iniisip niya si Jeremy. Hindi po pwedeng iiwan niya ito. Give me time for it, kuya. Please? Sama niya. But it's over siya. Si daddy nang makakalaban mo. You know him. No, I'm sorry. Ani at saka siya bumalikwas ng tayo. Tumakbo siya palabas ng bar. Nagtungo kagad siya sa kanyang kotse at binuhay ang makina. What happened? Takang tanong ni Jeremy na nakaupo sa tabi niya. Nagbabadyang pumatak ang luha niya ngunit pilit niyang pinatibay ang loob niya. Nagmaniobra siya at nang makarating sa kalsada, pinaharurot niyang sasakyan. Calm down siya. May mahabol ba sa atin? Balisang sabi ni Jeremy. Wala. Inaantak na kasi ako eh. Sagot niya. Drive slowly. Makakarating din tayo. Anito. Kumalma rin siya at bumagal ang nagmamaneho niya. Napaparanoid na siya. Iniisip niya na baka pagdating sa apartment nakabang doon ang daddy niya. Pagdating nila kaagad siyang pumasok sa kwarto niya. Di naman siya inabala ni Jeremy dahil sa pagdaramdam mabilis siyang nakatulog. Kinabukasan maaga silang nagtungo ni Jeremy sa bar para sa pagpupulong kasama ng staff ng bar. Tinalakay ni Chacha sa meeting ang mga pagbabago sa kalakaran ng bar at sa mga idadagdag pang serbisyo. Nagpapasalamat si Chacha dahil naging bahagi sila ni Jeremy sa pag-unlad na negosyo nito. Di na sila umuwi pagkatapos sa meeting at diretso ng duty. Dahil Lunes, pinayagan sila ni Chacha na maagang umuwi. Total hindi ganon karami ang customer. May oras pa silang gumala sa mall. Nagbabaka sakali si Jeremy na meron ulit tinindang marang sa supermarket ng Mall of Asia. Dumiretso nga sila sa naturang mall at sa kasamaang palad, walang marang. Patapos na raw kasi ang season nito kaya wala nang magde-deliver. Matapos mamili ng kailangan nila, naglibot sila sa mall. Napadpad sila sa fashion wear. May nagustuhan siyang jacket para kay Jeremy. Namimili siya ng kulay at di niya namamalayan na hamiwalay na sa kanya si Jeremy. Nang makuha ang gustong kulay ng jacket, ay hinanap niyang binata. Namataan niya ito sa hanin ng mga damit pambabae. May kausap itong matangkad na lalaki. Mukhang nakikipagtalo rito ang binata. Patakbong nalapitan niya ang mga ito. Ano nang nangyayari dito? Balisang tanong niya. Nabaling sa kanyang atensyon ang ekstrangherong lalaki. Kasama niyo po ba si Sir? Maaari niyo po ba ipaliwanag sa akin bakit hindi siya nakakaalala? Ako si Alvin, ang head of security ng pamilya ni Sir. Matagal na po namin siyang hinahanap. Ang sabi niya po may dadalawin siyang tao dito sa Maynila pero biglang hindi siya makontak at di na siya nakabalik ng Davao. Kaya po nag-aalala kami, sabi ng lalaki. Binalot ang takot ang sistema ni Shara. Alam niyang darating ang pagkakataong iyon pero hindi niya inaasahan na ganoon kabilis. Sigurado po ba kayo? Maaari po bang makita ang kahit anong patunay na kasama kong lalaking hinahanap ninyo? Siguristang sabi niya. Meron po pero wala sa akin. Naroon sa kasama ko. Pero meron po akong picture ni Sir sa cellphone ko na magpapatunay. Nilabas ito ang cellphone nito at pinakita sa kanila ang litrato ni Jeremy kasama ng lalaking to. Sorry sir, I'm not convinced. Apila ni Jeremy. Hinawakan siya nito sa kanang kamay. Mga alis ngunit pinigil niya ito. Niya. Siya, baka niloloko lang niya tayo. Giit nito. Maya-maya ay dumating na magandang babae, suot ang pulang dress at 2 inches na pulang sandal. Gabalikat ang buhok nitong blonde. Makapalang makeup nito. Halatang may dugo itong banyaga. Nasasabik na sabi ng babae. Finally, we found you. Parang ipinako si Shara sa kinatatayuan niya. Halo-halong emosyon na naghahari sa puso niya, ngunit yun ang iwasan na naging reaksyon ni Jeremy. Tinulak nito ang babae at saka siya hinatak. Napasama siya rito sa pagtakbo. Naiwan nila ang pinamili nilang bibilihin. Pagdating sa ground floor, naabutan sila ni Alvin. Huminto siya dahilan para mapahinto rin si Jeremy. Let's go siya, anito. No, you should talk to him, Jeremy. Udyok niya rito.
Sir, wag niyo na po kaming pahirapan. Nag-aalala lang mga magulang ninyo. Kailangan ninyong umuwi. Nalalapit na ang inyong kasal, sabi ni Alvin. Na siyang tuluyang pumila sa puso ni Shara. Tulala siya habang nakamasid lang sa dalawang lalaki. Di niya nasaksiyan na naging reaksyon ni Jeremy. Nakita niya lang ito nagpaprotesta. No, that's not true. Gate nito. Yun po ang totoo, sir. Kaya kayo narito'y para sa babaeng mapapangasawa ninyo. Nakaayos na pong lahat para sa kasal, ani Alvin. No, please, let me go. Pakiusap ni Jeremy. Sige, sir. Hindi ko kayo pipilitin pero kapag handa na kayo, ito ang calling card na pa pwede ninyong tawagan. Sabi ng lalaki at saka binigyan ng card sa Jeremy. Kinuha naman ni Jeremy ang card. Pagkuhan, hindi na nito si Shara palabas ng mall. Wala pa rin kibo si Shara habang nagmamaneho. Umuugong pa rin sa pandinig niyang sinabi ni Alvin tungkol kay Jeremy. Dahil sa pagkataranta niya natandaan ang pangalang itinawag ng lalaki kay Jeremy. Natuliro na siya. Di niya namamalaing napapabilis ang pagmamaneho niya at di niya alam kung saan sila patungo. Hindi masyadong traffic sa dinaraanan nila. Di siya makapag-isip na maayos hanggang sa nagkabikig niya ang nobela at ang minaobra palabalik sa pinanggalingan nila. Hey, what are you doing? Balisang tanong ni Jeremy. Hindi mo dapat sila iniwasan, Jeremy. Pagkataan mo na to para makabalik ka sa inyo. Wala sa katinoang sabi niya. Nababaliw ka ba? Hindi ako basta-basta sasama sa kanila. Hindi kita iiwan sa ganitong sitwasyon. Pero sila ang may karapatan sa'yo. Hindi ang katulad ko. Hindi mo ba nauunawaan ang sinabi ng lalaki, ikakasal ka na. At ang ipinunta mo rito ay ang babaeng papakasalan mo. Malamang fiancé imong babaeng yumakap sa'yo kanina. You should go with them, Jeremy. Aniya habang nangingininduha sa kanyang pisngi. Don't do this, siya. I won't leave you. I love you. Anito sa malamig na tinig. Forget about us, Jeremy. It's no sense anymore. The game is over. Shut up. Stop the car, siya, please. Paasik na utos ito sa kanya. Di siya nakinig. Nabuburyong na siya dahil sa magkahalong emosyon. Mahigpit ang kapit niya sa manibela. Siya, stop the car. Pilit ni Jeremy. Di pa rin siya nakinig. I said stop the car. Galit ng utos ito at inalawin sa kanya ang manibela. Napamulat siya ng kamuntik na silang araruhin ng kasaluburilang bus. Pero nakabig ni Jeremy ang manibela at napunta sila sa gilid ng kalsada. Sumadsad ang kotse sa pader at bumangga sa poste. Dumali ang palingin niya dahil sa matinding pagkahilo. Nang magkamalay si Shara, nagulantang siya ng mamalayan. Nakayakap sa kanya si Jeremy, ngunit wala itong malay. May dugong dumadaloy mula sa ulo nito. May dumating na mga tao, tinulungan siyang makilabas. Maya-maya may dumating na ambulansya. Naisakay silang dalawa ni Jeremy sa ambulansya. Mabutit walang napinsalang establishment at walang nadamay sa aksidente. Minor injury lang ang natamo ni Shara pero si Jeremy comatose. Pero ayon sa doktor, ligtas na ito. Di siya mapakali. Hawak niyang gamit na recover sa katawan ni Jeremy. Kabilang na ang calling card na binigay ni Alvin. Nang nailipat na sa private ward si Jeremy, nagdesisyon siya. Tawagan ang numerong ibinigay ni Alvin. Lalaki ang sumagot. Nagpakilalang sekretary ni Calvin o Jeremy. Noon lang niya na-recognize ang totoong pangalan ni Jeremy. Kinabukasan din dumating si Alvin na may kasama pang isang lalaki. Nakapag-usap sila ng masinsinan. Sinabi nitong dahilan bakit pumunta ng Pilipinas si Calvin. Makikipagkita pa rito sa fiancé nito at nakatakda ng kasal nito sa susunod na buwan. Doon na nabuo ang desisyon niya. Wala na siyang naitanong na iba pa dahil lalo lamang siyang nasasaktan. Pinayagan na siya ng doktor umuwi kaya pwede siyang umalis kung gusto niya. Inako naman ni Alvin ang bill niya sa ospital. Ito na raw ang bahala sa bill ni Calvin. Di na siya hinintay na magising si Jeremy o Calvin. Gumawa lang siya ng sulat at iniwan kay Alvin para ito nang magbigay sa boss nito kapag nagising. Habang nililisan ng binata, lalo lamang sumisigid ang kirot sa kanyang puso. At nang lula na siya ng taxi, tuluyan ng tumagistis ang kanyang mga luha. Humagulhol siya na halos malalagutan ng hininga dahil sa labis na emosyon. To the rescue naman si Jaro kay Shara nang tawagan niya ito. Ito ang nag-asikaso sa kotse niyang nasa kamay ng mga pulis. Wala pa rin sa tamang wish ang isip niya. Lalo lang siyang nasasaktan nang umuwi siya sa apartment na tinutuluyan niya. Tinago na lang niya ang gamit ni Calvin. Alam niya pupuntahan siya ni Calvin kapag nagising ito. Kaya nagdesisyon siyang umuwi na sa bahay nila. Kahit masakit, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Walang nagawa si Shara nung isama siya ng daddy niya sa New York.
Kahit isang linggo na niyang paglalagay sa bahay nila sa New York, lutang pa rin ang isipan niya. Mag-isa siyang nag-aalmusal sa mahabang mesa na maraming pagkain. Maagang umalis ang daddy niya para sa meeting nito sa hotel. Samantalang tulog pa ang mommy niya. Ganoon ang buhay niya sa totoong mundo niya. Wala siyang mga kaibigan sa loob ng malapalasyong bahay. Ang mga kasambahay abala sa trabaho. Lahat ng kailangan niya ay sa mga silbidora nag-aasikaso. Naninibago siya. Pagkatapos sa mag-almusal, tumambay siya sa lobby. Binuksan niya ang telebisyon at nanood ng anime. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina na lumapit sa kanya. Iha, mag-prepare ka. Sa hotel tayo mag-lunch mamaya kasama ng Anderson family. It's time for you to meet your fiancé, sabi ng mommy niya. Para na lang siyang batang umaayon sa desisyon ng mga magulang niya. Hindi siya nagrereklamo. Later, mom, sagot niya. It is 9 o'clock in the morning. Maligo ka na't isuot mong damit na binili ko. Ayusin mo rin ang sarili mo, nangangayayat ka. Ano bang pinagagawa mo sa Manila? Ang sabi ng Kuya Jaro mo, maganda ng katawan mo na nagkita kayo. At natutuwa ako dahil umalis ka na sa banda at tumigil sa bisyo. Mabuti nakapag-isip ka. Sige na, maligo ka na. Palatak nito. In-off niya ang telebisyon saka nagtungo sa second floor kung saan ang kwarto niya. Halos isang oras siyang naligo. Tinitigan muna niyang half-shoulder light blue dress na isusuot niya. Light blue rin ang kasama niyang 2-inch sandals. Nang maisuot ang damit, tumarap siya sa malaking salamin. Tama ang mommy niya. Nakangayayat na siya. Kinuha niyang makeup kit sa kanya inayusan ang kanyang sarili. Rose's red lipstick ang ginamit niya at manipis lang na face powder. Naglagay rin siya ng eyeliner lalo nagpasingkit sa mga mata niya. Sinuot niyang white gold necklace na binigay ng mommy niya. Meron tong munting buwan na pendant. Habang pinagmamasan niya ang kanyang sarili sa salamin, bigla niya naisip si Alvin, aka Jeremy. Sariwang-sariwa pa rin ang sugat sa puso niya. Nasaktan na naman ako. Kaya ba ako paulit-ulit nasasaktan dahil tinakda talaga akong ikasal sa lalaking hindi ko mahal? Ang lupit niyo naman sa akin, Earth. Kausap niya sa kanyang sarili. Pinigil niya ang nagbabadsang luha. Maya-maya may kumatok sa pinto. Inayos na niya ang kanyang sarili at kinuhang light blue rin na shoulder bag. Malamang mommy niya ang kumakatok dahil pasado alas 12 na ng tanghali. Pagdating sa eleganteng restaurant ng Yasaki Hotel, giniya siya ng mommy niya sa VIP dining room kung saan nakaset up ang lunch na pagsasaluhan nila kasamang pamilya ng fiancé niya. Wala siyang kahit konting pananabik sa halip para siyang bibitayin. Shara, ayusin mong mukha mo. Para kang sisentensyahan dyan sa kamatayan. Maging presentable ka. Haharap tayo sa magulang ng fiancé mo. Hindi sila basta-bastang tao. May-ari sila ng AA Group of Companies. Kasama International Hotel No. 1 ngayon sa world market sa larangan ng hospitality industry. Ang pamilya nila isa sa may pinakamalaking investment dito sa New York. Spanish-American si Mr. Anderson at Pinay naman ang asawa niya na nag-migrate lang dito. Pero meron din silang hotel sa Davao at Cebu. Ang paani nilang anak na babaeng namamahala sa business nila sa Pilipinas. Doon na ito nakapag-asawa. Litanya ng mommy niya habang magkatabi sila sa silya. Dumating na rin ang daddy niya kasamang malamang mag-asawang Anderson. Nang makita niya ng personal si Mr. Anderson, pamilyar sa kanya ang ilatsa ng mukha nito. Gwapo to kahit nagkakaedad na. Maganda rin ang asawa nito kahit medyo matari ang hilatsa ng mukha. Nakasuot ng black suit si Mr. Anderson samantalang cream dress naman ang suot ng asawa nitong tad ng gintong alasang katawan. Makapal din ang makeup nito tulad ng sa mommy niya. Terno ang suot nila ng mommy niya. Hinatak siya patayo ng mommy niya nang makalapit na sa kanila mga bisita. Mukhang matindi talaga ang pangailangan ng parents niya dahil todo asikaso mga to sa parents ng fiancé niya. Di pa niya kayang umiti sa mga ito. Welcome to our hotel, Mr. and Mrs. Anderson. Todong iting bati ng mommy niya sa mag-asawa. Thank you. So, is she your daughter? Tanong ni Mr. Anderson. Yes. Pasimpleng kinurot ng mommy niya ang tagiliran niya. Napilitan siyang umiti sa binata at mag-asawa. Nice to meet you both, sir, ma'am. Naiilang na sabi niya. You may call us mom and dad now, Shara. Apila naman ni Mrs. Anderson. Ngumiti lang siya. Pagkaway umupo na sila. Dumating naman ang mga pagkain. Hindi mapakali ang mommy niya. Panay ang lingon nito sa pinto. Nakatalikod kasi sila sa pinto. Nasa kaliwa naman niya umupo ang daddy niya. Busy na to sa pakikipagkwentuhan kay Mr. Anderson. Mari, nasa ng anak mo? Di na timping tanong ng mommy niya sa future mother-in-law niya. Oh, sorry. He called me and he said he's on the way. Hindi kasi siya nakatulog kagabi. Excited daw siya eh. Masiglang sabi naman ng ginang. Lalo lang nanlumo si Shara. Wala pa rin siya sa kanyang tamang huwisyo.
Sa mga sandaling iyon, laman pa rin ang isip niyang lalaking mahal na pinakawalan niya. Malamang nakauwi na sa pamilya nito si Jeremy. Marahil tinanggap na lang ang katotohanan. Nagkausap sila ni Chacha ng isang araw. Sinabi nito na hindi pumunta sa bar nito si Jeremy. Kailangan na rin ba niyang mag-move on? Wala na siyang panahon para mag-isip pa. Kapag dumating ang fiancé niya, wala na siyang pag-asa. Nakasalalay rin sa desisyon niya ang kumpanya ng parents niya at ang tiwala ng mga ito sa kanya. Oh, he's here! Biglang sabi ni Mrs. Anderson na siyang nagpakabog ng husto sa dibdib ni Shara. Di niya maintindihan bakit bigla siyang kinabahan. Hindi niya makuhang lumingon para tingnan ang dumating niyang fiancé. Hindi siya makagalaw. Marami binayad na kinurot ng mama niya ang kanyang hita. Kumistot siya. Ano ba anak? Ayusin mong sarili mo. Narin ang fiancé mo. Bulong nito sa kanya. Panay ang buntong hininga niya. Bahaga siya na kayoko nang muli na naman siyang kurutin ng mami niya. Sorry, I'm late. Narinig niyang sabi ng pamilyar na boses ng lalaki. Natigilan siya. Parang sasabog ng puso niya dahil sa hindi may paliwanag na kaba. Na mag-angat siya ng mukha para tingnan ng fiancé niyang naroon na sa kanilang harapan. Para siyang tinuklaw ng ahas na makita ito ng personal. Ngalingalin niyang samparin ng kanyang sarili para magising siya. Baka ika niya'y napasobrang pag-iisip niya kay Jeremy o tamang tawagin si Calvin. Nakikita niya na to sa kanyang harapan at nakatayo, suot ang abuhing tuxedo. Bagong gupit ang buhok nito, talatang bagong ligo. Nanonood sa ilong niyang masculine perfume na ginamit ito. He was stunning, gorgeous, handsome guy standing in front of her. He gave her a mouth-watering smile. Nangatog ang mga tuhod ni Shara dahil sa labis sa pagkasorpresa. Kahit kumurap-kurap siya at ilang ulit kinurot ang sarili niyang kamay, hindi nagbabagong paningin niya sa kanyang fiancé. God, what kind of nightmare is it? Enlighten me please. Nahihibang na ba siya? Lalo siyang natuliro na ipakilala na siya ng parents niya sa kanyang fiancé. At nang kinamayan siya dito'y para siyang hihimatayin. It was really him, her fiancé. I'm Calvin Anderson. Nice meeting you, Shakira. Pakilala ng lalaki habang mahigpit ang pagkakahawak sa kamay niya. He was 25 years old now and he graduated in Harvard University with business management course major in marketing. He was an achiever and at a young age, he proved to us that he can handle our business. He was a kind and loving son. Don't worry, Shara. My son lived in Davao since he was 4 years old until 15 years old. He is knowledgeable in Philippine culture and he is fluent in Tagalog. He never had girlfriend since birth. Pagayabang ni Mrs. Anderson sa katangian ng anak nito. Ngiti lang tinugon ni Shara. Wala siyang iniambag na salita hanggang matapos ang tanghalian. Sa tuwing magtatamang paningin ni Calvin, matamis ng ngiti ang ginagawa nito sa kanya. Excuse everyone. I would like to take this opportunity to talk to my fiancé in private. I madly want to know her more and at the same time, we will talk about the marriage. Mamay apela, Calvin. Sumang-ayon ng mga magulang nila. Kumistot si Shara nang sikuhin siya ng kanyang ina. Napatayo siya at nagling sumunod kay Calvin at sa isa pang kwarto na nakalaan para sa private dining room ng couple. Silang dalawa lang ang naroon. Tumayo si Calvin sa tapat ng round table habang nakatalikod sa kanya. Di niya alam kung paano ito kakausapin. Why you leave me, Shara? Kaagad kastigo ng binat at saka ito humarap sa kanya. Naunahan siya ng excitement kaya hindi niya na inintindi ang kabang pilit kumugulo sa damdamin niya. I'm sorry. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa mga oras na yon. Tinawagan ko si Alvin at pinaubaya ka na sa kanya. Naisip ko deserve mong makabalik sa totoo mong buhay. Ang totoo, wala naman akong karapatang magdesisyon para sa'yo. Tama lang naman ang ginawa ko, di ba? Naisip ko na baka bumalik ng alaala mo kaya di ka na nag-abalang puntahan pa ako. Paliwanag niya. Wala siyang mabasang galit sa mata ni Calvin, pero napakaseryoso nito. You're right. Bumalik ang alaala ko na magising ka mula sa 3 araw na koma sa ospital. Nang tuloy na akong makarecover, naging maliwanag ko mula sa 3 araw na koma sa ospital. I did not expect this, Shara. I was surprised. At bakit pa kita pupuntahan? Magkikita rin naman tayo. Nalaman ko sumama ka sa daddy mo. Di na ako nag-alala dahil alam kong darating ang pagkakataong to. Pero kinabahan pa rin ako baka biglang magbagong isip mo at ipipilit mong ayaw mo magpakasal sa akin. Kaya pinaaga kong meet up na to para maagapan ko ang pagbabago ng isip mo. Kwento nito. Di niya napigil ang pagturo ng kanyang mga luha o joke ng pananabik. Humakbang siya palapit kay Calvin. Di siya nito hinintay na makalapit. Sililubong siya nito at mahigpit siyang niyakap. Imopos siya na mahigpit at buong pananabik sa katawan nito. I'm sorry. Naging mahina ako na matuklasan kong ikakasal ka na. Hindi ko kinayon kaya hindi ko na alam ang gagawin ko.
Natatakot akong mawala ka sa akin. Humihikbing wika niya. Hinaplos ni Calvin ang kanyang pisngi. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag mo nang isipin yon. Wala yung silbi dahil ikaw rin naman ang pakakasalan ko. Ano, magpapakasal ka ba talaga sa akin? Usig nito. Ngumuso siya. Sinadya mo siguro ang nangyari. Baka hindi ka totoong may amnesia. Pagdududa niya rito. You're crazy. Nito. Totoo bang nagpunta ka na Maynila para makilala ko ng personal? Pagkaway tanong niya. Noon lang niya napagbuklod ng mga pangyayari at ang sinabi ng Kuya Jaro niya na nasa Pilipinas ang fiancé niya para personal siyang makilala. Yes, desisyon ko yon na hindi alam ng parents ko. Sinabi ko lang magbabakasyon muna ako sa Davao bago magpakasal. Pero ang totoo gusto talaga kitang makilala ng personal. Siyempre hindi ako basta-basta papakasal sa babaeng wala akong ideya ko nung ugali. Nag-hire pa ako ng private investigator para alamin kung saan ka naglalagi. Nung nalaman ko nagtatrabaho ka sa isang bar bilang vocalist ng banda, nagdesisyon akong pumunta ng Manila at hinanap ang bar. At yun nga ang bar ni Chacha. Patungo sana ako nun sa isang hotel para magpa-check-in pero nang sumakay ako sa LRT, siksikan at nalingat lamang ako. May tumangay na sa maleta ko. Ang daming tao, di ko na alam kung saan nagilapin ang maleta ko. Tayong wallet at cellphone ang naisalba ko pero nang patungo na ako sa bar ni Chacha, naglakad lang ako dalang sabi na napagtalungan ko pwede nang lakarin. Ginamit kong mapa sa cellphone ko, medyo malayo pa pala. May mga batang nanilimos sa kalye at tatokso akong bigyan sila ng pera dahil hindi nila ako tinatantanan. Naalala ko maraming snatchers sa Maynila kaya hindi ko nilagay sa bulsa ang wallet ko. Hawak ko lang ito at ang cellphone ko at noon ngang tatawid na ako. Bigla ako iniraran ng kotse kaya nawalan lahat na meron ako pati alaala ko. Mahabang kwento ni Calvin. Pinagtawan niya ang karanasan ni Calvin pero nagpapasalamat siya sa nangyari dahil kung hindi baka na-disappoint na to kung nakilala siya nito ng mas maaga bilang sawel na anak at ito bilang si Calvin Anderson na high profile. Baka walang kasalang magaganap. Sige, tumawa ka. Pasalamat ka, mahal na kita bago pa dumating ang point na to. Napipikong sabi nito, habang nakapulupot pa rin ang mga braso sa bewang niya. Sorry na, at least kilala na natin ang isa't isa. Aniya at gumiti ito. But I think paggugustuhan pa rin kita kahit di ako nagka-amnesia nung nag-meet tayo sa Pilipinas. Oh, di nga. Huwag mo nang questionin ang pagmamahal ko sa'yo. Magpakasal na tayo. Pumayag ng parents ko na Pilipinas tayo kasali, sabi nito. Bakit doon? Kasi walang divorce. Gusto ko sa Davao. Meron para umarang doon, sabi ng ate ko. Lalo siyang nasabik. Sige na nga, kailan ba kita sinaway? Sandali, ate mo ba yung himakap sa'yo sa mall? Yup. Hinawakan nito ang baba niya at saka pinaghinang ang kanilang mga labi. Parinig naman ang I love you. Hiling ni Calvin na sandaling maghiwalay ang mga labi nila. Humagikik siya. I love you always and forever. Masuyong sabi niya. Yeah, I love you too, my future wife. Tugon nito. Muling naghinang ang kanilang mga labi. Mas mainit na halik at puno ng pagmamahal. Pagkatapos bumalik na sila sa kanilang mga magulang. May petsa na kagad para sa engagement at kasal. Makalipas ang 1 taon nagsilang siya ng anak na lalaki. Tuwang-tuwa sila mag-asawa pati na ang parents nila. Di man nila matanggap to na arranged marriage sila. Lubos naman ang pasasalamat nila sa magulang nila ngayon. Kasi sila pala talaga ang nakalaan para sa isa't isa. Mas naging open sila sa isa't isa, hindi na umiinom sa Shara. Kahit sigarilyo, nahihiya siya sa kanyang asawang maalaga. Palagi healthy food ang pinapakain sa kanya. Spoiled siya masyado dito. Ang pagkain noon hindi niya kinakain, natitikman niya na ngayon sa galing magluto ng kanyang asawa. Gustuin man niya magtrabaho, ayaw naman ng kanyang asawa, kaya naman daw nito i-provide lahat ng kailangan nila, lalo na sa kanilang anak. Pag nag-grocery ng gamit ni baby, takot maubusan ng damit na pinamili. Kaya kung if ever hindi nag-work ang relationship mo dati, may reason si God. Sadyang may taong nakalaan para mahalin, alagaan at ingatan ka habang buhay. At dito na po nagtatapos ang kwentong arranged marriage. Muli, thank you sa lahat na nag-aantay ng update. Hanggang sa muli po, ingat po kayong lahat. Maraming salamat!